Ang title po ng ating aralin ngayon ay halos ito na rin yung mga pangunahing punto, no, na ating tatalakayin. At nagdalayon po ang ating pag-aaral na ikaw po, tayo mga mananampalataya, ay manatili sa pananampalataya at manatili sa pagsasabuhay ng iyong pananampalataya. And ganun din po, naglalayon ang ating aralin ngayon na mahikayat din ang iba na makakapanood nito na sila din po ay sumampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at Revised Tagalog Popular Version. Yung English na salin ay New American Standard Bible. Pagkilala, pagmamahal, pagsunod at pagtulad kay Kristo. Ang hakbang po para ang isang tao ay sumampalataya sa Diyos para magsisi at tumalikod sa kasalanan at para sumunod sa Diyos, ang hakbang ay kilalanin at mahalin ang Diyos. Kung gusto mo po na matalikuran mo yung anumang kasalanang meron ka, kilalanin mo ang Diyos at mahalin ang ating Diyos. And kung gusto mo na rin po na ang iyong mga kakilala, ang iyong mahal sa buhay ay nais mo na tumalikod at magsisi sila sa kanilang mga kasalanan, ipakilala mo sa kanila ang Diyos at tulungan sila na mahalin ang Diyos. Mahalaga po na kinikilala natin yung authority ng Diyos sa ating buhay. At mahalaga na minamahal natin ang Diyos. Nang sa gayon po, mas mapapadali sa tayo or mas magagawa natin na iwasan, na layuan at kamuhian ang kasalanan. Kung kinikilala natin ang otoridad ng Diyos sa ating buhay at minamahal natin siya, mas magagawa natin na kamuhian ang kasalanan. Bakit nga ba natin kailangang kamuhian ang kasalanan? Ano mang uri ng kasalanan? Bakit natin dapat kamuhian yan? At bakit natin hindi dapat ipamuhay? Ang kasalanan po, dahilan niya ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Pagkasira ng relasyon ng tao at ng Diyos. Pagkahiwalay sa buhay na ito at maging sa susunod na buhay. Mapapahiwalay tayo sa Diyos kung mananatili tayo sa kasalanan at hindi tayo sasampalataya sa ating Panginoong Hesus. At alam po natin na sinasabi sa atin ng Biblia, itinuturo, ilang beses na nating nabasa, itinuturo sa atin ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kinakailangan talaga na hubarin natin yung kasalanan, alisin natin yan, iwasan natin yan, layuan natin yan, kamuhian natin ang kasalanan. Paano ba ang isang tao ay tunay na napupuot o namumuhi sa kasalanan at tatalikod sa kasalanan pagkatapos ay susunod sa Diyos? Paano po? Ang sagot diyan, kilalanin natin ang Diyos. Yan yung unang punto ng ating aralin, no? Pagkilala or pagkilala sa Diyos Ama. Ito yung pagkaalam patungkol sa Diyos, pagkilala sa mga gawa at mga plano ng Diyos sa sangkatauhan. At ito po ay hakbang, itong pagkilala, hakbang po upang tayo ay mamuhi sa kasalanan at pagkatapos ay sumunod sa Diyos. Kapag nahayag sa atin kung sino ang Diyos at atin namang tinanggap yon, nahayag sa atin kung sino ang Diyos, kung sino siya, ano yung kalooban niya, tinanggap natin yon, hihimukin po tayo nito na talikuran ang kasalanan, na sa halip na mamuhay sa kasalanan ay lalayuan natin ang kasalanan at susunod tayo sa Diyos. Sa lawak po kasi at laki ng kadakilaan ng Diyos, sa lawak at hiwaga ng kataasan at ang kapangyarihan ng ating Diyos Ama, hindi natin siya agad makikilala, bagamat inihahayag ng Biblia yung pinakakailangan natin para makilala ang Diyos. Kaya napakahalaga po na tuloy-tuloy yung ating pag-aaral ng Biblia kasi ang lawak ng kadakilaan, ng kataasan, ng kapangyarihan ng Diyos, hindi agad natin yan makikilala. Kaya mahalaga tuloy-tuloy yung ating pag-aaral ng Biblia. Kasi sa Biblia, sapat yung mga ipinahayag, nandyan yung pinakakailangan natin para makilala natin ang Diyos. Maraming kapahayagan ang Diyos patungkol sa kanyang sarili na makikita natin sa Bible.
inilalarawan ng Biblia yung napakaraming dakilang katangian ng Diyos tulad ng yung kanyang kabanalan, yung kanyang katarungan, yung kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, yung katapatan ng Diyos at marami pa. So napakahalaga po na tuloy-tuloy nating pag-aaral ng Biblia. At sa ating pag-aaral, patuloy na mahayag at mahayag sa atin ang mga katangian ng Diyos. Tingnan po natin ang isang talata sa Old Testament na nagsasabi kung gaano kadakila ang kapangyarihan ng ating Diyos. Basahin po natin itong Jeremias chapter 32, verse 17. Sabi po dito, Panginoong Diyos, ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na napakahirap sa iyo. So, pinapayag ng talatang ito, pananalangin ito ni Propeta Jeremias na yung ating Panginoong Diyos, yung Lord God, sa Revised Tagalog Popular Version ng talatang ito, yung Panginoong Diyos, yung Lord God ay Yahweh. No? Ipinapahayag ng talatang ito, si Yahweh ay mayroong dakilang kapangyarihan at siya ang may likha ng langit at lupa. Kaya po kapag merong mangangaral na nangangaral lang ating Panginoong Diyos, yung ating Lord God o si Yahweh ay ipinapangaral na hindi siya ang may likha ng lahat, na si Yahweh ay hindi daw nagtataglay ng dominion, ng authority, ng omnipotence, ng control, at ng dakilang kapangyarihan, maging maingat po tayo sa pakikinig at maging mapanuri po tayo sa pagtanggap ng mga aral nila. Inihahayag ng talatang ito yung dakilang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Si Yahweh ay hindi limitado sa pisikal na mga nilikha yung kanyang kapangyarihan, kundi umaabot yan sa aspetong spiritual. Kumbaga walang limitasyon yung dakilang kapangyarihan, yung great power ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng nakikita at lahat ng hindi nakikita, nilikha ng Panginoong Diyos. Ang kapangyarihan at lakas ng Panginoong Diyos walang hanggan. Anumang bagay kaya niyang gawin ayon sa kanyang kalooban. Sinasabi pa nga sa talatang ito, walang bagay na napakahirap sa Panginoong Diyos. Ito po ang isang pagpapahayag ng dakilang katangian ng Diyos sa atin. At marami pa siyang kapahayagan na matatagpuan natin sa Biblia. Kaya muli na sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng Biblia, makikilala talaga natin ang Diyos. Diyan papasok yung kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia. And again, napakahalaga na kilalanin natin ang Diyos. Dahil sa pagkilala natin sa Diyos, maghatid yan sa ating talikuran natin yung ating mga kasalanan at sundin natin ang Diyos. Mamaya lilinawin pa natin yan, na kapag pala nare-reveal sa atin, kapag pala kinikilala natin ang Diyos, hihimukin pala tayo na talikuran yung ating mga kasalanan at sundin ang ating Diyos. So, linawin natin yan sa daloy ng ating pag-aaral. Na kung paano nahayag sa atin ang kataasan, yung dakilang kapangyarihan, yung kadakilaan ng Diyos, talagang yung magiging pagtugon natin susunod sa Kanya. Pero, paano ba natin makikilala ang Diyos? Or sa paanong paraan pa natin mas makikilala ang Diyos Ama? Kilalanin natin si Jesus at makikilala natin ang Amang Diyos. Dito natin isisentro yung baging ito ng ating pag-aaral ngayon. Sino si Jesus? At habang nakikilala natin si Jesus, nakikilala natin ang Amang Diyos. Muli po, kilalanin natin si Jesus at makikilala natin ang Amang Diyos. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas, basahin po natin ang Colossians chapter 1, verse 15. Ganito po sinasabi, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. So, sino si Jesus? Ipinapakita sa atin ng talatang ito na si Kristo, ang ating Panginoong Jesus, ang eksaktong kapahayagan ng
hindi nakikita ng tao na Diyos. Mahayag kung ano yung larawan o kung ano yung katangian ng Diyos sa pamamagitan ng buhay, sa pamamagitan ng mga katuruan at mga ginawa ni Jesus. So sa pamamagitan ni Jesus, yung kalikasan, yung kaluwalhatian at kalooban ng Diyos ay naaabot natin o nakikita nating mga tao sa pamamagitan ni Jesus. Kaya para makilala natin ang Diyos, kilalanin natin si Jesus. Sino nga ba si Jesus? Ayon dito, si Jesus ang panganay na anak, pangunahin sa lahat. At kapag kinilala pa natin si Jesus, ang Panginoong Jesus ang namatay dahil sa ating mga kasalanan. Basahin po natin ang sulat ni Apostol Pedro naman. Atin pong kilalanin, atin pong pagmasdan si Jesus sa unang Pedro chapter 2, verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ang Panginoong Jesus yung tinutukoy dito. Si Jesus, hinubad ang pagka-Diyos, nagkatawang tao. Sa pagkatawang tao ng Panginoong Jesus, ipinako, naghirap na matay sa krus para sa isang makasalanang katulad natin. Ito po yung binabanggit ko kanina na kapag nakilala mo ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, hihimukin ka po na magsisi at talikuran ang kasalanan at sa halip sumunod tayo sa Diyos. Kapag nakilala mo po si Jesus at nakita mo po yung kung anong klase ng sakripisyo na ginawa niya, kung gaanong hirap at sakit yung pinagdaanan niya na inako ni Jesus ang parusang nararapat sa atin. Sabi po dito, pinasan niya ang bigat. Hindi lang ito physical na bigat at pagpasan, kundi maging sa spiritual na pasanin. Ang buong kabayaran ng kasalanan nating lahat, hindi buong kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan, hindi lang kasalanan ko, hindi lang kasalanan mo, kundi kasalanan nating lahat. Pinasan ni Jesus ang bigat. Siya yung pumalit sa atin. Siya yung umako ng parusang para sa atin. Dahil kay Jesus, gumaling tayo sa sakit ng kasalanan at ang spiritual na sugat natin gumaling dahil kay Jesus. Kapag nakikita natin itong ginawang ito ni Jesus para sa atin at tapat nating tatanggapin yan at kikilalanin siya sa ating buhay, lalayuan natin yung ating mga kasalanan. Kasi nakikita natin yung laki ng sakripisyong ginawa ni Jesus para sa atin. Sino ba tayo? Tayo ng mga makasalanan. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Kaya kapag nakikita natin yan at tapat nating tatanggapin yan, tatalikuran at lalayuan natin yung ating mga kasalanan at mamumuhay tayo sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang dahilan nun, dahil kay Jesus, dahil sa kanyang ginawa para sa atin. Para makilala pa natin ang Diyos, kilalanin natin si Jesus. Kapag nakilala natin si Jesus, hihimukin tayo na talikuran ng kasalanan at yayakapin natin yung kalayaan mula sa kasalanan na mamuhay tayo ng may kabanalan tulad ni Jesus. Ipinapaalala sa atin na makakaya nating sumunod sa kalooban ng Diyos kapag nakikilala natin si Jesus. At dahil kay Jesus, nakikilala natin ang Panginoong Diyos. Ipinapahayag ng Diyos yung kanyang sarili para makilala natin. Paano kung ayaw nating kilalanin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus? Ano yung danger kapag hindi natin kinilala ang Diyos? Basahin po natin itong bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Dito po sa Romans chapter 1 verse 28. At palibhasa'y hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang pahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat.
Sa baging ito ng sulat ni Apostle Paul, tinutukoy niya yung mga taong gumagawa ng mga sexual immorality. Sila yung mga nakikipagtalik sa labas na likas na disenyo ng Diyos. Sila yung mga nakikipagtalik sa labas ng pag-aasawa o kasal. At sila rin yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga tao silang merong mahalay na pag-iisip. Mga tao silang gumagawa ng mga bagay na hindi nararapat. Hinayaan sila ng Diyos. Yun po yung danger. Hinayaan sila ng Diyos sa masamang at mahahalay na pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam o mga bagay na hindi nararapat. Bakit po ganoon? Bakit sila hinayaan ng Diyos? Sabi dito, at palibhasay hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. Ibig sabihin, ayaw nilang kilalanin ang Diyos. May warning dito sa atin, no? Kapag pinili natin na hindi kilalanin ang Diyos, maaaring mawala tayo sa tamang direksyon at mahulog tayo hanggang malubog sa kasalanan. Meron tayong kakayahang pumili eh. Meron tayong kakayahang pumili na kilalanin at hindi kilalanin ang Diyos. Meron tayong kakayahang pumili na gumawa ng nararapat at hindi nararapat. Kailangan lamang po na makita natin na yung maling paggamit ng kalayaan nating pumili, magbubunga yan ng masamang resulta sa pisikal na kalagayan natin, lalong-lalo na po sa aspetong spiritual natin. At yung dulo po ng mensahe ng sulat na ito ni Apostol Pablo sa chapter 1, sinasabi niya na mapapahamak silang mga ayaw kilalanin ang Diyos. Kaya napakahalaga po na kinikilala natin ang Diyos. At muli, makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So ito po yung unang punto, no? Pagkilala. Itong unang punto ng ating aralin, mahalagang paalala sa ating lahat na kilalanin natin ang Diyos. Dahil kung hindi, baka mamuhay tayo ng merong mahalay na pag-iisip at gumawa tayo ng mga bagay na hindi nararapat. At baka pabayaan tayo dyan. So kilalanin natin ang Diyos. At sa atin namang pagkilala sa Diyos, maghahatid sa atin yan na mahalin natin ang Diyos. Kalawang punto po ng ating aralin, pagmamahal. Ang pagmamahal sa Diyos, dakilang utos yan sa lahat ng mga mananampalataya ng Diyos. Nagbabasa tayo ng Biblia, aktibo tayong nakikibahagi sa mga ganitong gawain dahil mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos na unang nagmahal sa atin. Siya ba? Ang Diyos ba ang unang nagmahal sa atin? Basahin po natin itong unang Juan chapter 4 sa verse 19. Sabi dito, tayo'y umiibig. No? We love. Ang umiibig dito tumutukoy sa kakayahang magmahal. Umiibig, no? Kakayahang magmahal na hindi lamang sa damdamin. Kakayahang magmahal na isang aktibong pagsasagawa ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ibig sabihin, may pagkilos tayo na ibigin ang Diyos at ibigin ang ating kapwa dahil sa pagtugon natin sa katotohanan ng nakasaad dito sa talatang ito. Ano ba yung nakasaad dito? Sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Because He, ang Diyos, first loved us. Inibig tayo ng Diyos bago pa natin siya ibigin. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil mabuti tayong tao, marami tayong ginawa, o kaya dahil sa magagawa natin. Minahal tayo ng Diyos kasi likas sa Kanya yon. Minahal nga tayo ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat eh. So tayo ay umiibig sa Diyos man yan o kaya sa tao dahil sa ipinakita at ipinadama ng Diyos na pag-ibig sa atin. At makikita po natin or madadama natin yung pag-ibig na yan o pagmamahal na yan ng Diyos sa atin sa pamamagitan
ni Jesus. Sinasabi nga po dito sa Romans chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So, pinatutunayan, God demonstrates. Ibig sabihin po, isang aktibong pagkilos na may ebidensya. Pinatutunayan niya. Pinatutunayan ng Diyos. Hindi lang basta sinabi. Hindi lang basta ipinahayag. Kundi merong aksyon na nagpapatunay ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. At pinatunayan ito sa atin ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Sinasabi dito, nung tayo'y mga makasalanan pa, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Christ died for us. Si Kristo ay namatay para sa atin. Ito yung pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Pinatunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, kaya tunay na kaibig-ibig ang ating Diyos. Kapag nakilala natin ang Diyos, madadama natin ang pag-ibig niya sa atin na isinugo ng Amang Diyos si Jesus. Ang ating Panginoong Jesus naghirap sa krus alang-alang sa atin. So, malinaw po na ang Diyos ang unang umibig sa atin. At pinatunayan ng Diyos yung pag-ibig na yon sa pamamagitan ng pagkasugo niya sa ating Panginoong Jesus. Sa atin namang pagmamahal sa Diyos, maghahatid ito sa atin ng pagsunod sa kanyang mga utos. Tayo ay unang minahal ng Diyos, pinatunayan yon nung isugo niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. Dahil mahal tayo ng Diyos, kamahal-mahal o dapat na iniibig din natin ang Diyos. At sa atin namang pagmamahal sa Diyos, maghahatid yan sa atin sa pagsunod sa Diyos. At kung paano nakikilala natin ang Diyos through Christ, masusunod natin ang Diyos kung susundin din natin si Jesus. Sa kasunod na punto po, ang ikatlong punto ng ating aralin, pagsunod. Dahil nakilala natin ang Diyos, nakarapat-dapat siyang mahalin, minamahal natin ang Diyos. Sa layunin po na masunod natin siya. Basahin natin itong John chapter 14 sa verse 15. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So kung tunay nating kinikilala si Jesus, kasi through Christ, makikilala natin ang Diyos Ama. Kung tunay nating kinikilala si Jesus, tunay natin siyang mamahalin. Si Jesus po, Diyos na nagkatawang tao, naghirap, namatay sa krus para sa kaligtasan natin. Hindi ba tayo may in love sa ganyang tagapagligtas? Diyos siya, nagkatawang tao tulad natin, naghirap siya, namatay sa krus para sa atin, para sa kaligtasan natin. Di ba kaibig-ibig na Savior yan? Diyos sa kalikasan, hinubad niya, nagpakababa katulad natin, nagsakripisyo, dumanas ng grabing hirap. Hindi ba natin siya mamahalin? Hindi ba kaibig-ibig ang Panginoon? Ngayon, kung siya'y ating minamahal, at bunga nga po ng ating pagmamahal sa Panginoon, sabi dito, if you love me, you will keep my commandments. Ang tunay na pagmamahal kay Jesus, kasi sinasabi natin, kamahal-mahal talaga ang Panginoong Jesus. Siya na sa kalikasan ay may pagka-Diyos, hinubad niya yon, nagkatawang tao, nagpakababa katulad natin, nagpakahirap, namatay sa krus para magtamo tayo ng kaligtasan. Kung sinasabi natin, kamahal-mahal talaga siya. Ang tunay na pagmamahal kay Jesus, may ipapakita naman sa pamamagitan
ng pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi lang natin basta iniisip o kaya sinasabi na mahal natin ang Panginoon. Ang tunay na pagmamahal kay Jesus na ipapakita sa pamamagitan ng pagsunod, pagtupad sa kanyang mga utos. Ang pagsunod po, tandaan ng ating pagmamahal at pagpapahalaga kay Jesus. Ang pagkilala at pagmamahal kay Jesus, magpapadali yan ang pagsunod natin sa Panginoon. Kapag kinikilala natin si Jesus, makikita natin karapat-dapat siyang mahalin. Kapag kinikilala natin si Jesus, makikita natin kamahal-mahal talaga yung ating Panginoong Jesucristo. At kapag natutunan natin siyang mahalin, makakaya nating sundin ang kanyang mga utos. Paano natin malalaman sa ating sarili na minamahal natin ang ating Panginoong Jesus? Kung susuriin natin yung ating sarili at gusto nating maging malinaw sa ating sarili na malaman natin na minamahal ba natin ang ating Panginoong Jesus, paano natin malalaman? Kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos. Masasabi natin, mapapadali yung pagsunod natin sa Panginoon kung minamahal natin ang Panginoon. At ang mga utos ng Diyos, hindi po yan pabigat. Sabi dito sa unang Juan chapter 5 verse 3, hindi yan pabigat para hindi natin masunod. O kaya, susundin natin na mabigat. Hindi yan. Kasi sabi dito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos nasusukat sa ating pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi lang natin iniisip, hindi lang natin sinasabi na mahal natin ang Diyos. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos nasusukat sa ating pagsunod sa kanyang mga utos. Parang ganito po yan eh. Kung mahal natin yung ating asawa or mahal natin yung ating mga magulang, kaya mahal natin yung ating mga anak, sinusunod natin yung kanilang mga utos. At yung pagsunod natin sa mga utos na yun, hindi yan pabigat. Hindi mabigat sa atin. Sinusunod natin sila, ginagampanan natin yung responsibility kasi mahal natin sila. Hindi pabigat. Ganon din po o higit pa pagdating sa Diyos. Kapag mahal natin ang Diyos, makakaya nating sumunod sa kanyang mga utos. Sinasabi pa dito, ang mga utos niya, ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Maring ganito yan sa ibang pananalita eh. Kapag mahal natin ang Diyos, mas madali nating tatalikuran ang kasalanan at madali tayong susunod sa utos ng Diyos. Kumbaga, hindi mabigat yung utos ng Diyos na talikuran. Hindi mabigat yung utos ng Diyos na hubarin ang kasalanan kung minamahal natin siya, kung tunay na iniibig natin ang Diyos. Hindi mabigat na kamuhian ang kasalanan kung mahal natin ang Diyos. Hindi po burdensome. Hindi pabigat kung sundin natin yung anumang ipinag-uutos sa atin ng Diyos. Kung utos niya ang magpatawad, dapat hindi mabigat sa atin yun. Kung utos ng Diyos sa atin ang magmahal, ang magmalasakit, ang tumulong sa kapwa, ang gumawa ng mabuti, kung utos ang mamuhay ng may kabanalan, hindi yan pabigat sa atin. Kung utos sa atin na ipangaral ang salita ng Diyos gamit yung iba't ibang kaloob at iba't ibang kakayahan natin, hindi dapat mabigat yung pagsunod natin kung iniibig natin ang Diyos. Ang pagsunod sa utos naghahatid sa atin na mas maging malalim yung relasyon natin sa Diyos at pagkakaroon natin ng makabuluhang pamumuhay dito sa lupa. Ngayon, kung hindi natin minamahal ang Diyos, binabaliwala natin ang kanyang mga utos. Bigat na bigat tayo. So magsuri po tayo sa ating mga sarili, mga kapatid. Patuloy po nating kilalanin ang Diyos na naglalayong mahalin ang Diyos para masunod natin ang kanyang mga utos. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ipinapakita sa pamamagitan ng malugod na pagsunod sa kanyang mga utos. At ang mga utos ng Diyos hindi dapat maging pabigat. Hindi siya dapat isang maging pabigat, kundi isang biyaya na nagdadala sa atin ng kagalakan at kasiyahan. So, kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus at habang nakikilala si Jesus, minamahal at sinusunod si Jesus. Sa panghuling punto po, sinusunod natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang layunin natin ay maging katulad niya. Number 4, pagtulad kay Kristo. Habang sinusunod mo ang ating Panginoong Jesus, nababago nito
Nababago ng pagsunod mo ang iyong buhay at nagiging katulad ka ni Jesus. Hindi pa perpekto, pero yun po yung direksyon na tinatahak from glory to glory. Sinusunod natin si Jesus na merong layunin maging katulad niya. Maaaring sobrang layo pa natin sa pagiging katulad ni Kristo. Pero sa araw-araw, sa unti-unti nating paghakbang, yun yung direksyon at tinutungo mo. Ipanalangin natin sa Diyos na tulungan niya tayong magawa natin ito, ang pagtulad kay Kristo. Bakit po? Ang dahilan ng Diyos kung bakit iniligtas ng Diyos tayo. Ang dahilan ng Diyos kung bakit niya tayo binabago para po maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. So simula pa lang, noon pa man, yan na yung nais ng Diyos. Maging katulad ka, maging katulad tayo ng kanyang anak na si Jesus. Basahin po natin itong Romans chapter 8, verse 29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Pinapakita ng talatang ito na simula pa lang ng una pa, alam na ng Diyos kung sino ang sasampalataya sa kanyang anak. Alam ng Diyos o merong kaalaman ang Diyos kung sino ang kanyang magiging tagasunod. At ang nais ng Diyos, ang sasampalataya sa kanyang anak ay maging katulad ng kanyang anak. Ang mga mananampalataya ay magiging magkakapatid at ang panganay ay si Jesus. Ang pagiging katulad ni Jesus, ibig sabihin po, pagsunod sa mga turo ni Jesus, pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Ang pagiging katulad ni Jesus, pagkakaroon ng mga katangian ni Jesus sa ating buhay. Sa pamagitan ng pagsunod sa halimbawa ni Jesus, no, yung kababaang loob, yung pagmamahal, yung sakripisyo, yung pananampalataya, sa pamagitan po ng pagsunod sa mga halimbawa na yan ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay nagiging tunay na tagasunod ni Jesus. Mahirap yan. Maging larawan ng ating Panginoong Jesucristo, maging tunay na tagasunod sa mga example na iniwan o ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus. Mahirap yan. Marami tayong pagtitiis na pagdadaanan. Pero diyan ka itinalaga o diyan tayo pinili bilang mga mananampalataya ang maging katulad ni Jesus. No? Maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Ang ating Panginoong Jesus nag-iwan ng halimbawa na dapat nating sundan. Nagpakita ng buhay, nagpakita ng pagkatao na walang kasalanan. At nag-iwan ng halimbawa kung paano tayo dapat mamuhay sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Sa sulat ni Apostle Peter, basahin po natin itong 1 Peter chapter 2, verse 21 at 22. Pag nilay-nilayan natin ito. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nag-iwan ng halimbawa sa atin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang buhay at pagdurusa. Nag-iwan ng halimbawa para sundan nating mga mananampalataya, na maging matatag din tayo, na maging matibay din tayo sa pagharap sa pagsubok, na magkaroon din tayo ng pag-ibig sa Diyos, na magkaroon din tayo ng pag-ibig sa ating kapwa, na mamuhay din tayong may pagpapakumbaba at nagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Yan yung example Yan yung iniwan na halimbawa sa atin ng Panginoong Hesus. Ipinapahayag dito ni Apostol Pedro na yung ating Panginoong Hesus na muhay ng may kabanalan, hindi nagkasala at walang pandaraya. Yun din po yung landas na ating tatahakin. Yan din po yung yapak na dapat nating sundin. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ganito po yung kanyang encouragement. Unang Korinto chapter 11 verse 1. Sabi ni Apostle Paul, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Hinihimok ni Pablo yung mga mananampalataya na tularan siya
Pero ang halimbawa ay nakabatay sa pagtulad ni Pablo kay Kristo mismo. Pinapakita sa talatang ito na yung ating layunin ay maging katulad ni Kristo sa bawat bahagi ng ating buhay, sa bawat aspeto ng ating buhay, maging katulad tayo ni Kristo. Suriin natin yung ating mga sarili at pamumuhay. Tulad ba ni Pablo, nakikitaan ba tayo ng asal? Tulad ba ni Pablo, nakikitaan ba tayo ng pagkilos na nakaugat sa buhay at katuruan ni Jesus? Yung pagmamahal ni Jesus, yung kapakumbabaan ni Jesus, yung pagiging masunurin sa Diyos ni Jesus, yung pagmamalasakit sa kapwa at maraming mga katangian ni Jesus, nakikita ba yan sa ating pamumuhay? Tularan natin si Pablo gaya ng pagtulad niya kay Kristo. Ang layunin po ng ating pag-aaral ngayon ay kung tayo po ay mga mananampalataya, manatili po tayo sa ating pananampalataya at atin pong kamuhian ang kasalanan. Ngayon, kung tayo naman po ay hindi pa mga mananampalataya ni Jesus, mahikaya tayong tanggapin at sampalatayanan si Kristo. At magresulta yan sa atin ng pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Na lahat po tayo ay maging katulad ni Kristo, mamuhay tulad ni Jesus. Na lahat po tayo piliin nating mahalin ang Diyos at kamuhian natin ang kasalanan. Kung paanong kinamuhian ng Diyos ang kasalanan, matulungan nawa tayo ng Diyos na tayo din po ay tunay na talagang magalit o talagang mapuot sa kasalanan. Kung paano kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan, matutunan din nating kapuotan ang kasalanan. Minsan po kasi hindi tayo nagagalit sa kasalanan kaya hindi natin matalikuran yung kasalanan. Minsan pa, nag-e-enjoy pa tayo. Nasasarapan pa tayong gumawa ng kasalanan sa halip na kapuotan. Pero kung minamahal tayo ng Diyos, kung paanong minamahal tayo, kung paanong dakila yung pagmamahal sa atin ng Diyos, piliin din po natin na mahalin siya. At habang minamahal tayo ng Diyos, kung niraramdam natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos, nakikita natin na yung kasalanan hindi na nababagay sa atin. No, ikaw na minamahal ng Diyos, ikaw na minamahal ng dakilang Diyos, habang minamahal ka ng Diyos, makikita mo, yung kasalanan hindi na bagay sa'yo. Na habang kinikilala mo, habang minamahal mo, at habang sinusunod mo ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, makikita mo yung kasalanan, hindi pala yun yung kalooban ng Diyos na dapat mong ipamuhay. Kundi yung kasalanan, dapat mo palang tinatalikuran, dapat pala natin yung nilalayuan. Na dahil inako ni Jesus yung parusang para sa atin, na namatay si Jesus dahil sa atin, ayaw na nating mamuhay sa kasalanan. Tinubos na tayo dun. Ayaw na natin, sinisimula na natin kamuhian yung kasalanan. Dahil mahal natin ang Diyos, bibitawan natin yung mga kasalanan at tutularan natin si Jesus. Panginoong Jesus, namuhay ng may kapakumbabaan, namuhay ng may kabutihan, namuhay ng may kabanalan. Dahil mahal natin ang Diyos, tutularan natin yung pamumuhay na yun ng ating Panginoong Jesus. Sa mga panghuling paalala mga kapatid, nais ko pong tayong lahat tumingin sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sa krus po, makikita natin kung gaano kabigat yung parusa ng ating mga kasalanan. At sa krus, makikita natin kung gaano kagalit ang Diyos sa kasalanan. Kapag binalik tanaw natin yung krus ni Jesus, makikita natin kung gaano kabrutal yung sinapit ni Jesus. Bakit ganun siya pinahirapan? Bakit ganun siya sinaktan? Bakit ganun siya pinahiya? Niyurakan? Bakit ganun siya pinahirapan? Kasi ganun kasama yung ating mga kasalanan. Kaya ganun yung sinapit ni Kristo sa krus, kasi ganun namumuhi ang Diyos sa kasalanan. At sa krus ng ating Panginoong Jesus, ipinadama ng Diyos yung dakilang pag-ibig niya sa atin. Na dahil sa habag ng Diyos sa atin, yung parusa ng ating mga kasalanan, yung parusang para sa atin, pinarusahan pa din naman. Pero hindi na sa ating katawan, hindi na tayo. Kundi po, hinayaan ng Diyos na parusahan ang kanyang anak nung ipako sa krus Jesus.
tinanggap ni Jesus yung puot ng Diyos. Tayo naman po, natanggap natin yung pag-ibig ng Diyos. Kung lagi po nating aalalahanin ang pag-ibig sa atin ng Diyos at lagi nating aalalahanin ang sinapit ni Jesus sa krus, mas lalo nating mamahalin ang Panginoon. At habang minamahal natin ang Panginoon, mas madali sa ating sundin ang mga utos niya. Kumbaga, para saan yung paghihirap niya? Hindi para po mamuhay tayo sa kasalanan. Kilalanin natin ang Diyos na maghahatid sa ating kilalanin si Jesus. At sa ating pagkilala kay Jesus, ihahatid tayong mahalin ang Panginoong Jesus. At sa ating pagmamahal, matuto tayong sumunod sa mga utos at sa mga tagubilin ni Jesus. At sa atin pong pagsunod, magkaroon tayo ng layunin na maging katulad ni Jesus. Maging katulad ni Kristo sa ating pamumuhay sa araw-araw. Hanggang dito po at maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Ang biyaya ng salita ng Diyos sumainyo pong lahat.